Pagpunta mo doon, medyo mabigat ng pakiramdam. Pagpasok sa loob, nag-vlog na kami sa loob. Inikot namin yung buong area. Tapos sinabihan ako ng isa kong kasama, si Justin, na bro, di ka na. Lumabas na tayo kasi nahihilo na ako. Pinulit niya ako na, hindi ka na, hindi ka na. Hindi ko na kaya. Ako si John Pineda, isang ghost hunter. Nag-iiwan ako ng camp. Ang ghost hunting ay kilala rin sa tawag na paranormal investigation. Naka-on na yan. Ang gawain ng mga ghost hunter ay pumunta sa mga haunted na lugar at mag-collect ng mga evidence ng paranormal activity. Nag-start ako sa pagiging ghost hunter nung napanood ko yung mga kapwa ko kasama ng mga vloggers. Tsaka yun, nahikayat akong gumawa para makasama sa kanila. Kahit ilang buwan pa lang noong magsimula siya, may nakuhanan daw na kakaiba ang kanyang kamera sa isang lumang bahay sa Rizal. Ano ang nahagip ng video? Babalikan natin yan mamaya. Bago pa man napadpad sa mundo ng ghost hunting itong si John, meron na siyang experience doon na hindi na malilimutan. Isa siyang antique na manika na nag-hunt siya parang nagmumulto siya sa gabi. Itatapon na raw dapat ito ng tita ng girlfriend niya. Pero dahil sa panghihinayang, inuwi niya raw ito. At dito na raw nagsimula ang pagpaparamdam ng manika. After 20 minutes, nagparamdam na siya kasi yung alaga kong mga aso, parang nagalit siya sa lugar na kung saan ko siya nilinis. At dahil nga sa mga hindi may paliwanag na nagagawa raw ng manika, isinapit na lang ito sa kanilang gate. Ang rule, bawal itong hawakan dahil may naidudulot daw na hindi maganda ang manika. At ngayon, balikan natin ang video ni John. Pagpunta mo doon, medyo mabigat ng pakiramdam. Medyo malamig ang hangin doon eh. Iba yung dating nung parang kang dinadaanan talaga ng spirito. Robot, malis na nga tayo dito! Ako, alam ko na. Alam ko na, robot. Repeat after me. Tomul Yomalu Akasnima. Okay? Go! Tomul Yomalu Akasnima. Woohoo! Yun! Robot, buti na lang, nakabalik pa tayo. Uy, grabe. Itago mo na nga yung picture na yan. Naku, kamabalagan pala yan. Ay, naku, ikaw talaga, robot. Tinakot mo pang mga kaaha natin. Happy Halloween daw, mga kaaha. Pagmastang mabuti. Dahil may kakaiba raw na nakunan sa video ni John. Nung naglalakad kami papunta pa lang doon sa camp, meron kaming narinig na parang kumakanta. Hindi namin pinansin yun, baka sa ibang lugar lang. So pagpasok namin doon sa entrance, nandun po yung babae. Pagpasok sa loob, nag-vlog na kami sa loob.
Inikot namin yung buong area. Tapos sinabihan ako ng isa kong kasama, si Justin, na bro, li ka na. Lumabas na tayo kasi nahihilo na ako. Sabi ko, sandali na lang, konti na lang to. Tapos pinilit niya akong lumabas, tapos medyo nagsuka siya. Nung time na yun, medyo yung pakiramdam ko na nalalambot ako. Yung tuhod ko para siyang bumabagsak. Parang hinihila kami pabalik. Pero nung kinulit niya ako na, lika na. Hindi ko na kaya. Umalis na kami. Once na magtagal pa kami, baka mapahamak na kami. Ibinasuri namin sa isang video expert ang kanilang vlog. At may duda siya sa nakunan ng camera. So based dun sa nakita natin, number one, inedit siya in a sense na para maging presentation siya tingnan. Para mas nakakatakot siya. Kung mapapansin nyo, may mga slow motion pa silang ginawa to give an emphasis. Yung edit sa kulay sa nakita natin kanina, halos parang wala naman. So hindi nila kinontrol yung area na yun. Although yung part doon kasi na first na nakita yung pintuan and second na nakita yung pintuan, nagbago yung ilaw nila. So baka kasi nga lumapit na siya at saka lumayo. Bukod dito, malaki rin daw ang naging papel ng reflection ng ilaw. Doon sa may area ng wall. Kaya nagkaroon tayo ng form na nakikita doon. And considering na malayo siya, number 2, yung quality ng camera is napakababa. Number 3, gabi pa ito. So nagkaroon ngayon ng misinterpretation or yung mga nakita nila ng araw na yun. Nung lumapit nga sila doon sa part ng area ng pintuan, so tinignan pa natin ng mabuti. Meron tayong nakita doon sa pader na structured na puti na makikita mo na uneven yung distribution sa wall na may chance na nung tinamaan siya ng ilaw eh nag-bounce back. Yun yung nakita nila sa video. Yung iba na hindi naniniwala kasi hindi nila alam yung totoong nangyari. Pero kung nandun sila sa place na yon, tsaka yung sa oras na yon, siguro masasabi nilang totoo na siya. Yung mga makakanood, pwedeng sabihin light lang yun, ilaw. Pero kitang-kita naman sa video ko na nakalutang siya tapos umiwas papunta sa hallway. Kung ano man daw ang iisipin ng ibang tao sa kanilang video, wala silang magagawa. At the end of the day, para sa kanila, isa pa rin daw itong experience na totoo at hindi nila malilimutan. Pati sa vlogging, ume-eksena na rin ang ghost stories and activities. Patunay lang na sumasabay ang lahat sa makabagong panahon. May kontra man at may mga naniniwala, lahat ng ito ay nakatutulong pa rin mas maintindihan ang ating kapaligiran. Kayo, kakasaba kayong maging isang ghost hunter / vlogger na gaya nila? Aha!